Nako, mga sangkay, may matinding pasabog si Juan Ponce Enrile patungkol po kay dating Pangulong Duterte at sa relasyon nito sa China. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back. We are back sa ating vlog ngayon at ito pag-uusapan po natin mga sangkay itong matinding pasabog ngayon ni Manong Johnny, ni former Senator Juan Ponce Enrile, ang pinakamatandang politiko ngayon mga sangkay o government official no, na up to now guys. So, sobrang active ng utak mga sangkay. Kahit mahigit 100 na yung edad. Grabe itong taong to mga sangkay. Well, anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. At dito, makabuluhan po yung mga topic na inilalatag natin. So kung gusto nyo makarinig ng mga talagang namang naglalagablab at mga pasabog mga sangkay tungkol sa mga nangyayari sa ating mundo at mga nangyayari sa ating bansa, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto na nga, guys. Pag-usapan po natin itong matinding nangyayari ngayon. Nakaraan mga sangkay, ito pong nangyayari, di ba? Actually, nagalit na po si JV Ejercito, si Senator JV. Kasi nga po, itong China ay nagkaroon po ng matinding ano ba tawag dito? Matinding inkwentro. Nilapitan po nila ang sinasakyan, mga sangkay, nitong BFAR or BFAR plane. Nilapitan po mga sangkay, dinutdot. Kung kaya't medyo kinabahan ng marami, kasi syempre kapag konting ano lang yun konting sagi lang, alam nyo na ang mangyayari mga sangkay. Mag-goodbye Philippines po sila. Kaya ang sabi po nito ni Senator J.V. Ejercito, napakabastos na talaga ng China. You see? Yan ang ginagawa po nila ngayon. Ngayon, mga sangkay, nagsalita po si JPE, Juan Ponce Enrile. Itong tao to, mga sangkay, ay hindi ko to nakitaan ng pagkiling Talagang kung punto por punto po yung kanyang sinasabi, mga sangkay. Kaya minsan, nakala mo, pabor kay former President Duterte, akala mo pabor kay PBBM, pero yun yung opinion niya, mga sangkay. Bilang isang brilliant politician. Sabi po niya dito, ito, Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile. Ayon po dito, in a radio interview on Thursday, February 20, 2025, says, the Philippines' national interest in the West Philippine Sea was set aside during the time of former President Rodrigo Duterte, which became a major problem. Ang sabi po niya, ang national interest daw po ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay na-set aside. Nabaliwala mga sangkay during the time of former President Rodrigo Duterte, na ngayon ay isa sa major problem ng ating bansa. Which is totoo, mga sangkay. Isa ako sa mga naka-witness sa administration ni PRRD. Actually, pinaglalaban ko yan noon, mga sangkay. Ang hindi ko naman alam, na sa kabila po ng maayos na relasyon, napabayaan pala yung interest ng Pilipinas sa ating teritoryo. Hindi po natin alam, mga sangkay, kung ano po ang kanilang mga pinag-uusapan. Basta naalaman na lamang po natin, nabigla na lang tayo Di ba, pagka nung siniwalat na po ng media, mga sangkay, nung nag-ikot po sila doon sa West Philippine Sea. Aba, mga sangkay, nagkalat na po yung mga artificial island ng China. Mayroon na po sila doon mga military satellite. Mayroon na po mga building na nakatayo doon, mga sangkay. And it all happened because na set aside ang interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea during the time of PRRD. Actually, mga sangkay, si PBBM po ang sumalo sa malaking problemang ito. Si PBBM po. Kaya sabi po sabi ni Enrile, si Presidente Digong, presidente na yan. Malapit kay
Xi Jinping, presidente ng bansang China. Malapit sa Beijing, China. Ngunit, doon sa panahon niya, mayroon tayong peaceful relations sa China. Ayan, sabi po niya, maayos. Which is totoo mga sangkay. Wala nga po nakikita tayo na enkwentro nun, di ba? Pero ito yung major problem. Akala po natin, walang problema kasi walang enkwentro. Magkakasamang Pilipinas at China, di ba? Dumalaw pa po dito, bumisita pa po si Xi Jinping. What we don't realize, mga sangkay, ay eto. Sabi niya, pero hindi niya naayos ang national interest natin sa West Philippine Sea. Kaya hanggang ngayon, problema. Which is totoo mga sangkay. Kasi at that time, maayos ang relationship. Mayroong pagkakaunawaan ng Pilipinas at China. Pero, ang hindi ginawa ni PRRD, hindi ko alam kung natakot lang po siya. For me, feeling ko natakot si PRRD na idulog ito ng maayos sa China. Medyo ano siya dito mga sangkay, medyo nangibabaw ang superiority ng Chinese leader. Hindi po tulad ngayon ng si PBBM, di ba? Ayaw niya nagpapalamang kay Xi Jinping. Sinasabihan po niya talaga na hindi po pwedeng may makuha pa sa mga teritoryo ng Pilipinas. Di ba? Yun yung kanyang sinasabi mga sangkay. At ngayon, di ba, pinapalakas po ni PBBM yung sandatahan. Bibili pa po ng submarine. Diyos, pagkamahal-mahal po niyan. Bumibili po ngayon ng mga warship. Bumibili po ng maraming mga rocket missile. Di ba? May BrahMos missile na po tayo from India. So, ang tindi po ngayon ng modernization ng Armed Forces of the Philippines. So, si Tatay Digong iba eh. Bagamat matapang po siya magsalita, pero pagdating sa China, nakayuko po siya. Diba? Kaya may punto po itong sinabi po ni JPE. Kasi, at that time talaga, tayong Pilipinas, kaibigan tayo ng China eh. At that time. Pero, ang hindi po natin nagawa, panahon ni Tatay Digong, hindi nagawa ng paraan ni PRRD na ayusin ang ating claim sa West Philippine Sea. Di ba mga sangkay? Hindi po natin naayos yan eh. Alam nyo, kung babalikan po natin ang kasaysayan, nung time ni Ferdinand E. Marcos, may napakapaskil pa po yan na bawal sila pumasok dito sa lugar na to, teritoryo to ng Pilipinas. Walang nakapasok mga sangkay. Vietnam? China? Hindi. Bawal sila pumasok. Kailan po sila nakapag-advance? Nung time na wala na po si Ferdinand E. Marcos. 1995. If I'm not mistaken, 1995, nagulantang ang lahat. Ang West Philippine Sea ay pinamumugaran na po ng Vietnam at iba pang mga bansa. Can you imagine mga sangkay, bakit nangyari yan? Because of kapabayaan. Ayaw natin manisi mga sangkay, pero ito po talaga ang nangyari. Kung saan ang ginawa ni Tatay Digong, sige, magkaibigan tayo. Pero friend, yung claim namin sa West Philippine Sea, wag niyong kakalimutan, tropa tayo. Pero yung claim namin dito, amin to ha. Hindi pwedeng maging sa inyo yan dahil sakop yan ng exclusive economic zone. Kaso nga lang, hindi po yun ang nangyari. Diba? Kaya tama po yung sinasabi po niya dito. Na doon sa panahon ni PRRD, mayroon daw tayong peaceful relations sa China pero hindi niya naayos ang national interest natin sa West Philippine Sea. Yan po ay major problem natin ngayon mga sangkay. Ba itong China. Pero ako naniniwala ang China hindi po papasok sa malaking gulo gaya ng gera. Kasi iniisip po nila yan eh. Baka makipaggera. Malabo yan. Kapag ginawa nila yan, ang dami nila makakalaban. Andyan yung India, andyan yung Japan na matagal nang gigil sa kanila. Alam nyo, konting lang yan. Konting sundot lang yan. Yung Japan, gilid lang yan. Napaggigit na, ito ang China. Ang China napaggigitnaan ng India at Japan. Kapag umatake sila sa kahit na kaninong bansa, lagot ng China. Lalong-lalo na ngayon, ang India at Japan, hindi po nagpapa-under sa China. Diba? Well, ano ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa pasabog ni Enrile, patungkol po kay PRRD? Just comment down below.
Alright, meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Tatak Marcos Projects PBBM. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Naku, magaganda po yung topic natin dito. Patungkol lamang po sa mga proyekto ni PBBM. Kaya hanapin niyo po ito sa YouTube. Tatak Marcos Projects PBBM. Alright, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.